Hello everyone. I just want to tell you what had happened to Manila Bay. You know the beauty of Manila Bay? The original beauty of Manila Bay has been gone. No more. No more beauty. Look at that. Look what happened. They reclaim, they say, someday the sea itself will reclaim the sea. Because look at that, my friend. Philippines has still a lot of wide open spaces, especially in the provinces. So, why we're going to reclaim the sea, my friends? Sayang po, tayo din ang sumisira ng kalikasan. Binigyan na tayo ng Panginoon ng lupain. Binigyan tayo ng mga karagatan. Subalit, anong ginagawa mga kaibigan? Sinisira natin. 100% this reclamation area that they are doing is not for the poor. Of course, this is for the rich people, for the businessman people, not for the poor. Pero tingnan nyo mga kaibigan, winasak, sinira. I still remember during the 70s, 60s and 70s, while I'm passing by through Dewey Boulevard, because the name Rojas Boulevard, before we call that Dewey Boulevard. At talaga naman napakasariwa ng hangin, napakaganda po. Minsan, we even take a bath on the side kasi malinaw pa po ang tubig ng mga 70s. Nung 70s, 68, 69, malinaw pa po ang dagat yan. Nagwo-walking po kami underneath the coconut trees. Sa ilalim ng mga puno na yan, naglalakad kami dyan sa Dewey Boulevard na ngayon ay Rojas Boulevard na po. Humahampas po ang mga alon dyan sa tabing ilog. Minsan makikita, tabing dagat. Minsan makikita natin marami pang mga isda. At ang dagat po, hindi pa kasing dumi ngayon. Na napakaganda po mga kaibigan. Tapos pag sunset view na, napakaganda ng view. Pag lumulubog na po yung araw, napakagandang tingnan. Subalit ngayon, ano na ating nakikita? Sinira natin ang ating kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Oo, hindi ako against sa pag-asenso. I am not against na umuunlad ang ating bansa. Pero wag naman yung ganun na sinisira natin yung kalikasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo naman kung anong pagkakaiba noon at ngayon. Kung makikita nyo yung noon, napakaganda mga kaibigan. Maganda ang simoy ng hangin, ang alon, humahampas dyan sa Dewey Boulevard, hanggang dyan sa likod ng Lunita, sa likod ng grandstand. Naalala ko po yun. Madalas maligo kami dyan sa likod ng grandstand kasi hindi pa bawal nun maligo at the same time malinaw pa ang tubig mga kaibigan at hindi pa kasing dumi ngayon. Talaga naman napakalaki na po ng ipinagbago. Oo, umunlad, oo, umasinso. Pero hindi ba sila nag-iisip na pagdating ng araw, i-reclaim ng dagat yan? Kukuhanin muli ng dagat ang nararapat na sa kanila. Ang daming tiyak na nasira dyan, mga isda, mga kung ano-ano mga seafoods na nandyan sa karagatan na yan na nasira. Marami ang nawalan na mga naghahanap buhay na mga maralita, mahihirap. Ang pinagbigyan ang mayayaman. So ano na po ang nangyari sa ating bansang Pilipinas? Napakaganda po ng Maynila, napakaganda po ng Manila Bay. Subalit sinira natin. Siguro naman yung iba sa ating mga tagapakinig ay hindi pabor sa mga pangyayaring ito, lalo na yung mga olds, lalo na yung mga umabot dyan noong 1970s, 1960s, kasi talaga naman po napakaganda pa nung araw. Kung ikukumpara mo sa ngayon, oo, marami ng pagbabago, meron ng MOA, meron ng mga building na malalaki, may mga nadagdagan ang mga sasakyan, ang mga kalye. Pero ang kapalit naman noon, nasira ang ating kalikasan mga kaibigan. The real beauty of Manila Bay was gone. Para sa akin, wala na po, hindi na po kasing ganda noon dati. Na ang ganda pagmasdan tuwing lulubog ang araw, nariyan kami sa Dewey Boulevard na ngayon pinangalanan na ng Rojas Boulevard. Nawala na po ang kagandahan. Kaya, tingnan nyo ano nangyayari ngayon sa ating daigdig. Puro mga mga storm surge, mga typhoons na malalakas, mga hailstorm, kung ano-ano na ang mga nangyayari kasi sinisira natin ang kalikasan. Tapos sinisisi nila climate change.
Hindi lang climate change ang dahilan ng pagkasira ng ating daigdig, mga kaibigan. Tayo ding mga tao ay contributor na nakakasira ng ating kalikasan. Kaya ang laki na ng pinagbabago ng ating daigdig. Tingnan nyo, halos araw-araw may mga bagyo, may mga lindol, may mga storm surge. Yung mga dating hindi binabagyo, mga dating hindi nagkakaroon ng storm surge, after 100 years, 140 years, ngayon nagkakaroon na po. Anong dahilan, mga kaibigan? Huwag natin sisihin ang climate change. Tao ang sisihin kasi tayo po ang sumisira ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na sa halip na ating alagaan, ating winawasak. Paano na pagtag-ulan? Paano na pagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan? Saan tatakbo ang mga tubig na yan, mga kaibigan, mga tubig ulan? Ilulubog na ang Maynila niyan. Oo, maraming mga ehenyero, mga galing, matatalino. Pero mas matalino ang Panginoon. Ang Panginoon ang nag-design ng para sa atin. Dapat hindi natin sinira, hindi natin winasak. Oo, maganda tingnan. Ayan, nakikita natin. Ang ganda tingnan, nagkaroon ng pag-asinso, nagkaroon ng ganda sa paningin. Pero para po sa akin, mas maganda pa rin yung dati. Yung dating Manila Bay na hinahanap-hanap ko ngayon na wala na po. Na naglaho na po. Bakit naglaho? Dahil sinira na natin, tinakpan natin yung dagat. Ang daming mga creature na inilagay ang ating Panginoon dyan pero asa na tinabunan. Kaya darating ang araw, walang sisihan. Automatic po yan. Tandaan niyo ang sinabi ko, mga kaibigan. I-reclaim yan ng dagat ang kanilang pag-aari. Kasi hindi dapat yan ginanyan. Kahit anong tibay ang gawin nila dyan, once na ang dagat, once na ang kalikasan na ang naningil, wala tayong magagawa. Wala tayong tatakbuhan, hindi tayo makakaiwas. We cannot escape, my friend, when it comes to nature. Talagang pag yan ay binawi na ng dagat, wala tayong magagawa. Kaya, aywan ko, anong klaseng mga isipan na meron ang mga namamahala? Bakit kinakailangan sirain natin ang kalikasan? Sirain natin ang tunay na kagandahan ng Manila Bay, mga kaibigan. Nakakapanghinayang. Kasi nasaksihan ko po during the year 70s, 60s, ang ganda ng Manila Bay. Nasaksihan ko po ang ganda ng coastal na ginawa ng Coastal Road ngayon. Dati po, dagat po yun. Marami po dyan mga beach sa pagdadaan ka po ng dito sa may papuntang Las Piñas. Ang daming nakahilera mga beaches dyan bago dumating ng bamboo organ. Marami pong mga asinan dyan, paggawaan ng asin. Subalit ngayon, asa na? Lahat nagsipaglaho dahil daw kuno sa pag-unlad ng ating bansa. Pag-unlad ba yan, mga kaibigan, na nawawasak ang ating kalikasan? Sayang po, hindi ako tutol na magkaroon tayo ng pag-asinso, magkaroon tayo ng pag-unlad, pero dapat sa ibang paraan na hindi masisira ang ating kalikasan, mga kaibigan, kasi nakakapanghinayang po. Hindi na natin maibabalik yung dating ganda ng Manila Bay. Mahirap na po ibalik dahil ito na nga ang nangyari, mga kaibigan. Kaya ito nga, nilagyan nila ng seaside village ba ang tawag nila dito? Oo nga, gumanda pero nawala ang karagatan. Nawala ang tunay na kagandahan ng Manila Bay, mga kaibigan. Sa kabila ng pag-asinso natin na nagkaroon tayo ng mga ganito, seaside village, winasak naman natin ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na magandang kalikasan. Asa na ang Manila Bay? Kaya hinahanap. Marami po ang naghahanap ngayon ng Manila Bay, yung dating ganda ng Manila Bay. Lalo na ang mga senior citizen na po ngayon na umabot yan during the 60s, 70s. Wala na po ang tunay na kagandahan ng Manila Bay, mga kaibigan. Kung ihahambing ngayon at saka yung noon, mas gusto ko po yung noon. Kasi sariwang hangin, malamig, maaliwalas, nakaka-refresh, very refreshing. Manila Bay before, during the 70s, was very refreshing. During sunset hours, napakaganda po tingnan, napakagandang pagmasdan ng paglubog ng araw. Subalit ngayon, asa na, mga kaibigan? Naglaho na po. Kaya sana wag pagsisihan ang ating ginagawa sa kalikasan. Kaya nawawasak na ang ating daigdig dahil tayo na rin ang sumisira, mga kaibigan. Kaya patuloy natin panuorin ang tinatawag nilang pag-unlad ng Manila Bay. Kuno. Alam nyo, mga kaibigan, nakakapanghinayang talaga. Naalala ko pa, tuwing magsiswimming kami, pupunta ka lang dyan sa may Kabihasnan, sa Paranaque,
Ang dami na pong mga paliguan dyan. Meron po, naalala ko yung mga pangalan, Aroma Beach. Meron pa yung Holly Beach. Kung hindi ako nagkakamali, meron pang 4 na mga paliguan po dyan. Kompleto po ng amenities. Meron swimming pool, merong dagat, may mga cottages. Tapos yung dagat po, humahampas pa yan hanggang dyan sa tabi ng bago dumating ng Coastal Road. Pero ngayon wala na po dahil tinakpan na ng Coastal Road. Nagkaroon na ng kalye. Ang dami pong mga mangrove dyan. Ang nakakapanghinayang dahil nawala po lahat yan. Ang daming mga nakukuha dyan ng mga tahong, halaan, mga seafoods. Pero ngayon wala na po, naglaho lahat mga kaibigan. Dahil sa tinatawag nilang pag-asinso. Nakakapanghinayang. Yung mga asinan, napakaraming asinan dyan mga kaibigan. Asa na ang mga asinan sa Las Piñas, wala na po naglaho. O anong ginagawa natin ngayon? Tayo na ngayon nag-i-import ng asin. Ultimo asin, ini-import na natin dahil wala na ang mga paggawaan natin. Sikat ang Las Piñas nung araw sa mga asinan, mga kaibigan. Nakikita ko po yan, ang daming asinan dyan. Pinapanood ko kung paano yung paggawa ng asin. Pero ngayon, asa na? Wala na po, naging coastal road na po, natakpan na po lahat ng mga mangrove, mga samot-sari na mga ibon na nagpupunta dyan. Wala na po, naglaho lahat dahil sa kanilang sinasabing pag-unlad, pag-asinso. Mano ba naman doon sa mga probinsya sila nagtayo ng mga ganyan? Dahil napakarami pong malalawak na mga lupain na walang pakinabang, mga open spaces na pwede naman pagtayuan ng kung anong gusto nila para ang hanap buhay ng mga tao, hindi lang nandito lang sa Maynila. Kaya ang Maynila napupuno dahil dito gumagawa ng mga trabaho, mga factory. Dapat ang paggawa ng mga trabaho, papuntang probinsya para mga tao, hindi na kinakailangan lumuwas pa ng Maynila. Nang sa ganun, hindi mapuno ang Maynila, hindi dumami ang tao. Kasi kaya nagpupuntahan ng mga tao dahil nandito ang hanap buhay. Pag punta mo ng probinsya, wala kang makakain doon, walang trabaho, walang hanap buhay. Dapat papunta ng probinsya ang pag-asinso, hindi yung dagat pinapakialaman natin. Nakakapanghinayang po mga kaibigan. Kaya huwag natin sisihin kung ngayon pa man ay naniningil na ang kalikasan dahil pag ang kalikasan ang naningil mga kaibigan, wala tayong magagawa. Kahit anong talino ng tao, pag kalikasan ang naningil, wala po tayong magagawa dahil yan po ay nilikha ng Panginoon, nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng mga karapat-dapat na mga kagandahan ng real beauty ng daigdig. Pero ano ang ating ginawa? Pinakialaman natin, sinira natin, winasak natin. Kaya hindi lang po climate change ang dapat sisihin. Tayong mga tao, dahil ang climate change naman, tayo din ang gumawa niyan eh. Kaya nagkaroon ng climate change dahil nasisira natin dahil sa too much green gas emission at yung mga basura na nagkalat. Kaya mga kaibigan, naway mag-isip-isip tayo at God bless Philippines.